Isang mapagpalang linggo ng umaga po sa ating lahat. Kayo po ay sa mga online viewers po natin, kayo po ay nakasubaybay sa MIBC Silangan Worship Service. Kayo po ay welcome. Maging dito po sa ating mga nakakasama sa ating bahay sambahan. Welcome po sa ating worship service. Ngayon po ay August 13, 2023 at bago po tayo magpatuloy ay tawagin po muna natin yung mga bisita natin. Kung mabanggit po ang inyong pangalan, kayo po ay tumayo upang ma-welcome po namin kayo. Princess Lian Julianda. Saan po? Ayan, amen. Welcome. Rowena Galdones. Pwede na po po. Ayan, maraming salamat po. Milagros Lokyao. Tama po ba? Maraming salamat po. Sherilyn Idos. Amen. Janelle Cabaya. Amen. Okay. Si Chanel Cabaya. Nasaan po? Ayan. Amen. At si Akihiro Cabaya. Amen. Siguro magkakapatid kayo, no? Hindi naman nalata. Okay. Maraming salamat po sa pagkasama nyo sa amin sa ating pananambahan. At of course, batiin po natin yung mga nag-birthday last week. Ang aking anak, si Josiah Yabut, si Shem. At ngayong araw pong ito, si Brother JJ. Belen, happy birthday. Okay? At of course, hindi naman po natin makakalimutan. Today is the anniversary of our Pastor Mike Ligan sa kanyang ordination. Alright, as a pastor. So, happy anniversary po, Pastor Mike. At maraming salamat po sa pagbibigay ng inyong buhay sa gawain ng Panginoon. Alright, at magandang umaga po muli sa ating lahat. Magsisimula si Jeline, birthday din. Sa 16, amen. Si Jeline, alright. At meron pa pusa sa taas. Okay. Alright. O, sige po, tayo po ay magsimula na. Tumayo po tayong lahat. Magbigay tayo ng mainat. Tayo po ay awitin po natin, ligaya ng buhay, at tayo po ay magkamayan sa isa't isa. Ready? Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Amen. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo Amen. ay tunay na Sige po. ligaya. Umikot po tayo. Tayo po ay magkamayan. Ligaya ng buhay. Kilala mo si Kristo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Last one. Ligaya ng buhay. Si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Manatili po tayong nakatayo at tayo po ay makakapakinig ng salita ng Diyos. Pagbasa sa aklat ng Hagay, Kabanata 1, 8-15. Magsiahon kayo sa bundok at magdala kayo ng kahoy at magtayo kayo ng bahay at aking kalulugdan at ako'y luluhati, sabi ng Panginoon. Ako'y nagkakintay ng marami at narito ang dumating ay kaunti at ang iyong dalhin sa bahay, aking hinipan. Bakit? Sabi ng Panginoon ng may hukbo. Dahil sa aking bahay ay naghahandusay na wakas, samantalang tumatakbo bawat isa sa inyo sa kani-kaniyang sariling bahay. Kaya't dahil sa inyo, pinipigil ng langit ang hamog
at pinagkakait ng lupa ang kaniyang bunga. At ako'y nagpasapit na pagkatuyo sa lupa at sa mga bundok at sa trigo at sa alak at sa langis at sa sumisibol sa lupa at sa mga tao at sa mga baka at sa lahat ng pinagpagalan ng kamay. Na magkagayoy si Zorobabel na anak ni Siltid at si Josue na anak ni Josadak na pangulong saserdote, 10 ng buong nalabi na bayan, nagsitalima sa tinig ng Panginoon nilang Diyos at sa mga salita ni Hagay na propeta, na siya'y sinugo ng Panginoon nilang Diyos. At ang bayan ay natakot sa harap ng Panginoon. Nang magkagayoy nagsalita si Hagay na sugo ng Panginoon, ayon sa pasugo ng Panginoon sa bayan, na nagsasabi, "Ako'y sumasa inyo," sabi ng Panginoon. At kinilos ng Panginoon ang kalooban ni Zorobabel na nakisiltil na gobernador sa Juda at sa kalooban ni Josue na anak ni Josadak na pangulong saserdote at ang kalooban ng buong nalabi sa bayan, at sila'y nagsiparoon at nagsigawa sa bayan ng Panginoon ng mga hukbo na kanilang Diyos. Nang 24 ng araw ng buwan, ng buwang 6 ng 2 taon ni Dario na hari, ng 7 buwan, ang 21 araw ng buwan, dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Hagay na propeta na nagsasabi, "Salitain mo ngayon kay Zorobabel na anak ni Siltil na gobernador sa Juda." Dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Hagay na propeta na nagsasabi, "Salitain mo ako kay Zorobabel sa anak ni Siltil na gobernador sa Juda at kay Josue na anak ni Josadak na pangulong saserdote at sa nalabi sa bayan, na sabihin mo, sino ang nananatili sa inyo na nakatira sa bahay na ito sa kaniyang dating dalawahatian, at paanong nakikita nyo ngayon? Hindi baga sa inyong mga mata ay parang wala? Gayon may magpakalakas ka ngayon, o Zorobabel," sabi ng Panginoon, "at magpakalakas o Josue na anak ni Josadak na pangulong saserdote, at magpakalakas kayong buong bayan sa lupain," sabi ng Panginoon, "at kayo'y magsigawa sapagkat ako'y sumasama sa inyo," sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ayon sa salita ng aking tinipan sa inyo nang kayo'y magsilabas sa Ehipto at ang aking espiritu ay nanahan sa inyo, huwag kayong magatakot, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, "Minsan na lamang, sandaling panahon at aking uugaliin ang langit at sa lupa at ang dagat at ang tuyong lupa, at aking uugain ang lahat ng bansa at darating ang mga bagay na nais ang lahat na bansa. At aking pupunuin ang bahay na ito ng kaluwalhatian," sabi ng Panginoon sa mga hukbo. "Ang pilak ay akin at ang ginto ay akin," sabi ng Panginoon ng mga hukbo. "Ang huling kaluwalhatian ng bayan na ito ay magiging lalong dakila kaysa dati," sabi ng Panginoon na may hukbo. "At sa dakong ito ay magbibigay ako ng kapayapaan," sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Nang 24 ng 9 na buwan, ng 2 taon ni Dario, dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Hagay na propeta na nagsasabi, "Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Nagtanong kayo ngayon sa saserdote tungkol sa kautusan na nagsasabi, kung ang isang tao ay may dala sa kaniyang kandungan na banal na karne at magsagi ng kaniyang laylayan ang tinapay o ulam o alak o langis o anumang pagkain, maging banal baga, at mga saserdote ay nagsisagot at nagsabing hindi." Pagpalain tayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Spiritong banal ng Diyos, puspusin ako sa madlang kasalanan, linisin mo. Hubog
po yung mukha, tayo po pumikit. Tayo po manalangin sa Panginoon. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. At muli po, niyo po kami binalik sa inyong bahay panambahan, Panginoon, upang umuri sa inyo, Panginoon, sa mga biyaya niyo po sa amin. Panginoon, gabayan niyo po, Panginoon, ang aming mga choir, Panginoon, at ang aming instrumento, Panginoon, at maging sa live, Panginoon, at tatayo po, Panginoon, dito sa pulpito, Panginoon, bigyan niyo po, Panginoon, kami ng maayos na kaisipan upang maliwanagan po namin, Panginoon, ang maririnig namin na inyong banal na salita, Panginoon. Mihingi po kami, Panginoon, ng aming mga kapatawaran sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Kayo na po ang siyang humawak sa amin sa mga sandaling ito, Panginoon. Maging sa makakarinig po, Panginoon, ng inyong salita, Panginoon. Hawakan niyo po ang bawat isa at pagpalain niyo po kami sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Amen. Tayo po ay aawit sa Panginoon, si Jesus ang lahat sa akin. Andyan po ang ating mga kopers sa ating mga harapan. Tayo po yung umawit. Ready? Si Jesus ang lahat sa akin, siyang buhay ko't alin. Siyang lakas ko sa tina at aking naalala. Kung ay nalulumbay, siyang aking kagamutan. Luha ako'y binibigyan. Siya'y Verse number 2. Si Jesus ang lahat sa akin, sa hirap at alip. Lahat kong kinakailangan ay ibinibigay. Ulan at init ang hatid, saga ng palay at mais, ang lahat ay makakamtay. Siya'y Last verse. Let's sing. si Jesus ang lahat sa akin, ako'y magtatapat. Paanong siyang itatakwil, yamang siya ay tapat. May katuwiran siya'y sundan, hindi ako babayaan. Susundan siya araw-gabi, siya'y akin. Amen. Magtiwala at sumunod. Kung tayo'y mamuhay ayon sa patnubay. Ready? Kung tayo'y mamuhay ayon sa patnubay ng Diyos at ng Kanyang salita, Siya'y sa atin kung ating susundin, at kung tayo ay magtiwala. Si Jesus ay sundin, ang kanyang kagalakan laging sa atin. Papawiin niya ang tanang pangamba, kung tayo'y laging mananangan. Ang kanyang pamuhay lagi nating taglay, sa daan tayo'y iiwan.
Sing chorus. Magtiwala, si Jesus ay sundin. Ang kanyang kagalakan laging sa atin. Last stanza. Kay tamis manalig sa kanyang pag-ibig, kung siya'y ating sinusunod. At kahit nasaan, Tayo'y pag-utusan, buong pusong tayong maglingkod. Magtiwala. magtiwala, Si Jesus ay si sundin. Jesus ay sundin. Ang kanyang kagalakan laging sa atin. Amen. Makakaupo na po tayo. Makakarinig po tayo ng tanging bilang. So many souls of destiny throughout the course of time. So many still reach out to Him with broken hearts and mind. And every one of them will say, with no exemption, that will find that Jesus never fails. Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get her behind me, Satan's, you cannot prevail, because Jesus never fails. Even in the days of dawn, He promised to perform. And then He came to show His love and died for me and you. And He rose again to prove that every story had been true, that Jesus never fails. Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get her behind me, Satan's, you cannot prevail, because Jesus never fails. Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get her behind me, Satan's, you cannot prevail, because Jesus never fails. Because Jesus never fails.
Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming po salamat sa mga nag-perform po dito sa harapan. Maraming po salamat sa mga members po na narito ngayon. At ngayon po isa pong karangalan na makatayo po muli sa inyong harapan. Maraming po salamat maging sa ating po mga bisita na nandito po ngayon. At sa bawat bata, at sa bawat lahat po nandito. Maraming po salamat kay Pastor Mike, kay Ma'am Joyce, kay Preacher Lester, at sa bawat nag-minister po ngayong umaga. At simulan na po agad natin. Tayo pong lahat tumayo. If you have your Bibles with you, please open your Bibles to 1 Chronicles. 1 Chronicles chapter 22. 1 Chronicles chapter 22 verse 7 hanggang sa huli pong verse. 1 Chronicles chapter 22 verse 7 to 19. Kung nahanap niyo na po, sabihin niyo po Amen. Amen. Ay, nahanap na po na lahat. So, basahin po natin. Sabay-sabay po natin basahin. 1 Chronicles chapter 22 verse 7 to 19. Ready? Read. And David said to Solomon, "My son, as for me, it was in my mind to build an house unto the name of the Lord my God. But the word of the Lord came to me, saying, Thou hast shed blood abundantly, and hast made great wars. Thou shalt not build an house unto my name, because thou hast shed much blood upon the earth in my sight. Behold, a son shall be born to thee, who shall be a man of rest, and I will give him rest from all his enemies round about. For his name shall be Solomon, and I will give peace and quietness unto Israel in his days." Verse 10, "He shall build a house for my name, and he shall be my son, and I will be his father, and I will establish the throne of his kingdom over Israel forever. Now, my son, the Lord be with thee, and prosper thou, and build the house of the Lord thy God, as he hath said of thee. Only the Lord give thee wisdom and understanding, and give thee charge concerning Israel, that thou mayest keep the Lord thy God. Then shalt thou prosper, if thou takest heed to fulfill the statutes and judgments which the Lord charged Moses concerning Israel. Be strong and of good courage, dread not, nor be dismayed. Now behold, in my trouble I have prepared for the house of the Lord 100,000 talents of gold, and 1,000 talents of silver, and of brass and iron without weight, for it is an abundance. Timber also and stone have I prepared, and thou mayest add thereto. Moreover, there are workmen with thee in abundance, hewers and workers of stone and timber, and all manner of cunning men for every manner of work. Of the gold, the silver, and the brass, and the iron, there is no number. Arise therefore, and be doing, and the Lord be with thee." Also, David also commanded all the princes of Israel to help Solomon his son, saying, "Is not the Lord your God with you? And hath he not given you the rest on every side? For he hath given the inhabitants of the land into mine hand, and the land is subdued before the Lord and before his people. Now set your heart and your soul to seek the Lord your God. Arise therefore and build ye the sanctuary of the Lord, God, to bring the ark of the covenant of the Lord, and the holy vessels of God, and the house that is to be built to the name of the Lord." of the Lord. Napakaganda po na pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ang ating pong key text is 1 Chronicles chapter 22 verse 10. 1 Chronicles chapter 22 verse 10. Bago po tayo tumungo sa ating mensahe, tayo po muna tumungo sa ating panalangin. Panginoon Diyos, sa mga Panginoon sa lahat, maraming pong salamat sa araw na ito. Maraming pong salamat, Panginoon, sa bawat nakikinig po ngayong umaga, sa inyo pong presensya sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Sa inyo pong pag-iingat, sa inyo pong biyaya, sa panibagong buhay na ibinigay niyo po sa amin. Kayo po, Panginoon, siya manguna sa mensaheng ito. Gamitin niyo po kami, Panginoon, upang makinig po na inyong salita. Patuloy niyo po kaming tulungan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. 1 Chronicles chapter 22 verse 7 to 19. Ano nga po ba yung ibig sabihin ng mensahe na ito? Babalik po tayo sa pinakauna kung bakit nga po ba nagkaroon ng Solomon, bakit nga po ba nagkaroon ng verse na ito, ng chapter na ito. Marahil po sa inyo ay kilala nyo si David. Si David ang pinakamagaling na warrior na nai-record sa buong Old Testament. Si David, pag siya ay lumalaban, ang kanyang espada ay dalawa. Alam niyo po ba,
Ang espada niya ay kanan at kaliwa. Kadalasan po sa mga sundalo pag lumalaban, merong shield or merong pang ano bang Tagalog ng shield? Kalasag, merong kalasag. At pag lumalaban ng mga warrior, lagi sila pinoprotekta ng sarili nila. But David is a different animal. David is a different beast. Pag lumalaban po siya, dalawang espada. At sa dinami-dami ng wars, hindi po siya namamatay. Dahil isa po siyang napakagaling at napakalupit at napakahusay na sundalo. But still, nagkaroon po ng desire si David. Nung siya po ay naging hari ng Israel, simula po nung natalo na si Goliath, simula po ng lahat ng iyon, we know the story, David has become king of Israel. And sa dinami po ng accomplishments ni David, meron pong isang hiling ang Panginoon at nagkaroon po ng desire si David na magkaroon ng Israel. And according po sa Bible, hindi lamang po ang Israel ang nakikinabang dito, kundi ang mga Gentiles din. And that is to build the temple of the Lord. That desire drove David. Kumbaga gusto ni David itayo ang templong ito dahil syempre, siya ang hari nung panahon na yun. Siya ang pinakamalakas, siya ang pinakatanyag, siya ang pinakamagaling na hari nung panahon na yun. And this temple is very important. Dahil ano nga ba si David? David is called the man that is near to the heart of God. Isipin mo yun, napakalapit mo sa puso ng Diyos. Na kung saan tinawag ka na malapit sa puso ng Panginoon. Parang siya na yata ang pinaka, grabing puring-puri, ang sobrang puri ang tinanggap ni David nung panahon na yun. Kaya po nagkaroon siyang desire na itayo ang templo. But still, yung desire na yun, yung gusto ni David na yun, nagulat si David at nalaman ni David at alam niya na hindi siya ang magtatayo ng templo. Kundi sino po? Sino ang magtatayo ng templo para sa Panginoon? Kundi si Solomon, na kanyang anak. David is powerful. David is strong. David is the fiercest warrior of all. Napakayaman po ni David kung tutuusin. But still, God chose Solomon. Bakit nga po ba? Dahil si David po ay lumaban sa gera. Nagkaroon po ng dugo ang kamay ni David dahil siya po ay pumapas lang ng tao. At hindi po masama ang ginagawa ni David ng time na yun. Dahil may hatol po ang Panginoon. Sinusunod lamang nila ang Panginoon na sukupin yung lugar na to. But still, God didn't choose David to build the temple. And He chose His son, Solomon. Ano nga po ba ang pag-aaral natin ngayon? Ngayong nalaman niyo po ang storya. Ngayong naiintindihan niyo na po kung bakit nasabi ang verse na ito. Everything, all at once. Everything, all at once. Yan po ang title ng ating mensahe. Everything, all at once. Ang sabi po dito, nung panahon po ni David, kung familiar po kayo sa Ark of the Covenant, yun po ang paraan ng mga Israelita upang magpuri sa Panginoon. Meron po silang dinadala na Ark of the Covenant, dinadala po nila yan sa iba't ibang lugar. At pag yan po ay nahawakan ng isang normal na tao at hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon, anong mangyayari sa kanya? Siya po ay mamamatay. That is why David had the desire to build the house of the temple or the temple of the Lord. So what should we consider? At bilang mga Kristiyano, ano nga po ba dapat yung tinitingnan natin dito sa mensaheng ito? Bakit nga po ba natin pag-aaralan ng mensaheng ito sa umagang ito? Number 1, everything. Lahat. Sa lahat ng dako, everything is prepared by God. Kung makikita niyo po sa 1 Chronicles chapter 22, verse 2 to 3, ang sabi po dito, and David commanded to gather together the strangers that were in the land of Israel, and he set masons to hew wrought stones to build the house of God. And David prepared iron in abundance for the nails for the doors of the gates, and for the joinings, and brass in abundance, without weight. Also cedar trees in abundance for the Zidonians, and they of Tyre brought much cedar wood to David. Everything is prepared by God. Katulad po ng ginawa ni David, ang iniutos po, or ang iniatas, or ang inilagay sa puso ni David ng Panginoon, ay tulungan niya si Solomon. Hindi po si David ang magtatayo ng templo,
Tutulungan lamang po ni David si Solomon. Siya po ang ginamit dahil of course makapangyarihan pong hari, mayaman ng kingdom. I-prepare po ni David lahat ng gamit, lahat ng bagay para sa pagtatayo ng templo. At ang sabi po dito, cedar trees, kung alam niyo po yung cedar trees, yung puno ng cedar, yan po ay galing sa Lebanon noong panahon na yun. At sila po ay napakatibay. Sabi dito, cedar trees were legendary. Sabi nga, legendary, grabe. Sa sobrang tibay, ito po ang ginamit nila or ginamit sa pagtatayo ng templo. At syempre, bilang si David na isang perfectionist, magaling na hari, gustong-gusto niya na yung pinakamaganda at pinaka-the best ang itatayo. Syempre, templo ng Panginoon yun eh. When you were going to church, are you wearing your best attire? Ako po sometimes, of course, nagreklamo ako, mainit. So madalas, nakapolo lang ako, napapagalitan ako ni pastor tsaka ni mommy. Most of the time, ginagawa mo ba yung best mo para sa Panginoon? Like David, like everything that is prepared by God, are you doing your best? Are you practicing every day, mga instrumentalists? Ako po, hindi po ako, talagang pag umuwi po ako, laging pipinutin ko lang yung piano, ganun. Tapos pwede na ako matulog ulit. Ginagawa ko lang po talaga, nilalaro ko lang po yung piano every day. And every day, practicing every day can make you better. Hindi man agad yan makukuha sa isang linggo, it takes years po. And being an instrumentalist po, a living testimony. Sa church po ako natuto magpiano, sa church po ako nahasa, and kapag ginamit niyo po yan sa Panginoon, doing your best, Colossians 3:23, if you're doing your heart, if you're doing everything for the Lord, gagaling ka. Maniwala kayo sa akin. Huwag kayo titigil mag-practice every day. And same to those, everyone na ginagawa ministeryo nila, ang pagluluto ni Brother Cyril, ang paglilinis ng church, the Lord looketh on the heart. And if the Lord looketh in your heart and you are doing your best, ginagawa mo ang best mo, andyan na po yan. Like the Lord has prepared everything. Ipinipare na po ng Diyos ang lahat para sa atin. And like David, as he prepared the best among the rest, the best wood, this cedar tree, sabi po, in abundance. The best out of the best. Gawin po natin ang best natin para sa Panginoon. Ang sabi po sa 1 Kings chapter 5 verse 15 to 18, and Solomon had 70,000 that bear burdens and 80,000 hewers in the mountains. Isipin niyo po yun, 70,000 na workers ang kinuha ni David para itayo ang templo. 70,000. Sa isang building yata, hindi ko po alam kung ilan sa construction site, parang hindi naman yata aabot ng 70,000 yun. But David wants the best. 1 Kings chapter 5 verse 16, beside the chief of Solomon's officers which were over the work, 3,300 which ruled over the people that wrought in the work, verse 17, and the king commanded, and they brought great stones, costly stones, mahal na mga bato. Hindi lang sinabing stones, mahal na bato. And we can see in this chapter, in these verses, that David is doing the best of the best. The best wood, the best stones, siguro yung mga best na pako, kung meron man silang pako, yung best na lahat po ng dakila na panggamit sa panggawa ng templo, ginagawa ni David. And just like David, as he prepares the temple, God has prepared everything for us Christians. Ano lang po ang kailangan natin gawin? We just need to follow His will and purpose. Sundin lamang po natin ang Panginoon. Just like the temple, just like the Lord has prepared everything for us, andyan eh. Inilipag na lamang po ng Panginoon. Anong gagawin natin? Kukunin na lamang po natin. At hindi lamang natin kukunin, gagawin natin yung best natin, paghihirapan natin para makuha natin yung inilatag sa atin ng Panginoon. And God has prepared the best for you. Pag-ibig, business, lahat ng bagay. If that's not for you, lalo na po sa mga kabataan. And of course, hindi lang po sa kabataan, sa lahat po ng edad. Always know that if you fail, hindi ka nagtagumpay sa ginagawa mo. Hindi ka nagtagumpay sa gusto mo. Hindi mo nakuha yung gusto mo. God has prepared the best for you. God has prepared the cedar tree, the costly stone for you. Yun ang gusto sa inyo ng Panginoon. Kumbaga, yung gusto mo, bato lang. Pero binigay sa inyo ng Panginoon,
ginto. Kumbaga, ihahawig natin, God has the best choice. God has the best character. God has the best seizing judgment for you. Everything is enough if the Lord prepared it for you. Everything is prepared by God. What is number 2? Everything is predetermined by God. Speaking of predetermined, ano nga po ba ibig sabihin ng predetermined? Ang ibig sabihin po ng predetermined ay alam mo na. In-establish na or napag-isipan mo na alam mo na yung mangyayari. David knew that it was not his place to build the temple. Kung babalik po tayo sa storya, gustong-gusto po ni David. Gustong-gusto na ng puso. Kumbaga, pag nakakita ako ng triple chocolate roll ng Goldilocks ba? Red Ribbon, basta kung ano mang cake yun na Contis, grabe Contis, napakamahal po na Contis, pero napakasarap. Gusto ko yung bagay na yun. Hindi, nagugutom po talaga ako, gusto ko ng chocolate Pero gustong-gusto ko yung bagay na yun. Ganun po yung desire ni David na gawin yung templo. Gustong-gusto na gawin yung templo. Because he is the man near to the heart of God. Isipin mo yun? Ikaw yung malapit na malapit sa Diyos. Kumbaga sa kaibigan mo, gusto mo ikaw yung gumagawa ng pabor para sa kaibigan mo, gusto mo siya ihahatid mo. O kung meron ka mang girlfriend o asawa, gusto mo siya hinahatid mo. Ganun po yung gusto ni David. Gusto nang siya ang gagawa ng bagay na yun. Gusto nang siya ang magtatayo ng templo. Ang sabi po sa 1 Chronicles chapter 22 verse 7. And David said, Solomon, my son, is young and tender, and the house that is to be builded for the Lord must be exceeding magnifical, of fame and glory throughout all countries. Ang templo pong ito ay hindi lang basta templo sa Israel. Ano po ang sabi dito? This temple must be exceeding magnifical. Ano po ibig sabihin ng magnifical? Dakila. Natataas sa lahat. Of fame and glory. Throughout where? Hindi lang po sa Israel. Throughout all countries. Totoo po ito sa lahat po ng bansa. I will therefore now make preparation for it. So David prepared abundantly before his death. Verse 7, and David said to Solomon, my son, as for me, it was in my mind to build an house unto the name of the Lord thy God. But the word of the Lord came to me, saying, ito po yung sabi ng Panginoon kay David, thou hast shed blood abundantly, and hast made great wars. Thou shalt not build an house unto my name, because thou hast shed much blood upon the earth in my sight. Sa kagustuhan po ni David na gawin ang templo, hindi po gusto ng Diyos na siya ang gumawa nito. And David knew, just like the Lord predetermines our life, just like the Lord predetermines our heart, kung ano yung gusto ng Diyos, nakita ng Diyos para sa atin, katulad ni David, alam niya na yung anak niya ang magtatayo. Still, ang nakakabilib po kay David, since David has a high ego. Ano po ba yung ego? Kumbaga yung sarili mo, yung character mo na gusto mo ikaw. David is a king. And pwede po siya maging bitter sa anak niya dahil yung anak niya ang pinili. And being man near to the heart of God, syempre, may kirot yun, may sakit yun. But he still chose to follow God. Because he knew that it was the best for Israel. And hindi lang po sa Israel, kundi sa buong countries. Sa iba't ibang countries. Verse 10, 1 Chronicles chapter 22, he shall build an house for my name, and he shall be my son. And I will be his father, and I will establish the throne of his kingdom over Israel forever. Ang gusto po ng Panginoon ay ang anak ni David na si Solomon na magtayo ng templo. It wasn't that, hindi po yung gera ang mali. Ulitin po natin, hindi po ang gera ang mali. Hindi po ang pagpaslang sa mga tao ang mali. Kundi yung dugo na mayroon po si David sa kamay.
Kaya po hindi siya karapat-dapat sa pagtatayo ng templo because the temple of the Lord is very holy. At ang pagtatayo po ng templo ay dapat perpekto. It was that God wanted His house built from the context of peace, kapayapaan. Ano ba ang wars? Kabaliktaran ng kapayapaan ay gera. The Lord wanted it to be built after and from the victory, mula sa tagumpay, at hindi po sa kahirapan. At nung nalaman po ni David, just like when he knew his place, that he was not going to build a temple, na hindi po siya gagawa ang templo, meron pong inilatag ang Panginoon na iba para sa atin. Just like David, he was used by God to support his son. Paano ginamit si David? Katulad po ng pinag-aralan natin kanina, ipinprepare niya po lahat. And this was all predetermined by him. Nakita na po ni David ito. Kasi bakit siya mag-prepare? Pwede naman niya gawin pwede niya hindi sundin ang Panginoon. But he saw, because God made him see those things. It was all predetermined by God. And David followed the Lord. He supported his son. Katulad po sa atin, meron tayong mga gusto sa buhay. We want to build that temple. We want to be a millionaire. I want to be a pilot. Sabi nga ng bata, I want to be a policeman. Pero paglaki, iba yung naging doktor. Gusto na maging engineer, gusto na maging doktor. Just like David, may gusto tayo sa buhay natin. Pero ang gusto ng Panginoon sa buhay natin, iba. But still, kahit iba ang gusto sa atin ng Panginoon, that is the best. Meron pong plano ang Diyos para kay pastor na iba sa akin. May plano ang Diyos kay Preacher Lester na iba sa ating lahat. May plano ang Diyos sa akin na iba po sa inyo. May plano kay Ma'am Joyce, kay Ma'am Sheila, at bawat sa isa po sa inyo. I want to be the temple, Lord. Gusto ko po gawin yung templo. No, son. Iba ang plano ko para sa'yo. Not necessarily para suportahan, tumutok tayo sa Biblia na, ay hindi para taga-support lang ako. Hindi po ganun. Para po sa mga nakakaintindi, ang plano ng Diyos para sa atin ay iba-iba. Minsan nakikita natin, parang hindi ito yung gusto ko, Panginoon, parang hindi ito yung the best. But you should just follow the Lord. You should just lean on Him. Sumandal ka sa Panginoon, gawin mo lahat ng utos niya sa'yo, and He will make you prosper. Everything is predetermined by God. Just like David, when he knew that he was not going to build the temple. Amen po ba? Everything, lahat ng bagay, and everything is predetermined. What is number one? Everything is prepared by God. Pinprepare na po ng Panginoon. And everything is predetermined by God. And what is number three? Everything is promised by God. Lahat po ay ibinigay na sa atin ng Panginoon. Pinakita niya na. This is different from predetermined. Baka tayo po ay malito. Ang predetermined po ay nakikita na natin. Yes, it is decided. But a promise, ang pinakamasarap po sa lahat, kapag nga po may isang taong nangangako sa'yo, pangako, iibigin kita. Di ba napakasarap pakinggan? Tapos mapapako lang? Bakit sobrang sakit kapag nangako sa'yo yung isang tao? Kapag nawala yun, di ba? Nangako siya sa'yo tapos napako. Kasi nagtiwala ka eh. Yung promise na yun is very sacred para sa ating mga tao. Promise. Best friends tayo forever. Tapos nakahanap siya ng ibang kaibigan. Aww. Still, everything is promised by God. Ang sabi po sa 1 Chronicles chapter 22, verse 11 to 13, Now my son, the Lord be with thee, and prosper thou, and build the house of the Lord thy God, as he hath said of thee. Only the Lord give thee wisdom and understanding, and give thee charge concerning Israel, that thou mayest keep the law of the Lord thy God. Verse 13, Then thou shalt prosper
if thou takest heed to fulfill the statutes and judgments which the Lord charged Moses with concerning Israel, be strong and of good courage. Dread not, nor be dismayed. Sinasabi po ni David dito kay Solomon na ang Diyos ay may pangako sa iyo, na pagpapalain ka niya, that He will prosper you. Ano nga po ba yung storya ni Solomon? If we will look at the history, binigyan ng Diyos si Solomon ng hiling. Pwedeng piliin ni Solomon lahat ng kayamanan sa buong mundo. Or ako ang pinakamatalinong tao sa lupa. Or lahat ng bagay ay sa akin pinakamayaman. Or pinakasikat. But if we're going to look back to the history of Solomon, ano po ang hiniling niya? Wisdom. Karunungan. Karunungan po ang hiningi ni Solomon. And because of that, ano pong ginawa sa kanya ng Panginoon? Siya po ay itinaas. Siya ang pinaka-matalino sa balat ng lupa. Siya ang pinaka-mayaman. Siya ang pinaka-sikat. Isipin niyo, pag dinadalaw po siya ng mga hari, ng mga royals nung panahon niya, pag nakakausap siya sa talino niya, sa sobrang sikat niya, naano sila, parang, grabe tong taong to. Iyan ka pala. Kumbaga sinasabi nila, my expectations precede you. Alam niyo po ba sabihin nun? Yung expectation ko, mas lalo mo pang inaangat. And that is Solomon. At hindi lamang po yun. Si Solomon din ang pinakamaraming babae na nai-record sa Biblia. Totoo po yun. Meron po siyang 600 wives and concubines. Yan po ay totoo Because Solomon is very powerful. I don't know po hindi ko po na-research kung sino po mas mayaman po si David or si Solomon. But speaking of this, mukhang si Solomon po talaga. According to studies, si Solomon po ang pinakamayaman, pinakamatalino, pinakasikat. That is Solomon. And because what? Kung babalikan po natin, everything is promised by God. Ang sabi po dito sa verse 13, then thou shalt prosper if thou takest heed to fulfill the statutes and judgments which the Lord charged Moses which concerning Israel. Ang pangako po ng Panginoon kay Solomon, pagyayamanin kita, iingatan kita, aalagaan ka. Kanta yata yun Ako ang bahala sa iyo. David promised Solomon just like God promised us that He will prosper us. Pero hindi lamang po yun nanatiling pangako. What should we do? We should follow the Lord. Sundin po natin ang Panginoon because He will prosper us. We should do these things to gain the promise of the Lord. Ang pangako ng Panginoon. And I believe, ang pinakadakilang pangako ng Panginoon ay binigay niya po sa atin is the gift of salvation. Yan po ang pinakadakila sa lahat. Na pag tayo po ay namatay, alam po natin kung saan tayo pupunta. Na pag tayo ay namatay, alam natin na mayroong langit na bayan na kung saan ipinangako sa atin ng Panginoon. Ang sabi po sa 1 Kings chapter 2 verse 1 to 4, now the days of David drew nigh, that he should die. And he charged Solomon, his son, saying, ito po yung panahon na mamamatay na po si David. I go the way of all the earth. Be thou strong therefore, and shew thyself a man, and keep the charge of the Lord thy God, to walk in his ways, to keep his statutes, and his commandments, and his judgments, and his testimonies, as it is written in the law of Moses, that thou mayest prosper in all that thou doest, and whithersoever thou turnest thyself. Verse number 4, that the Lord may continue his word which he spake concerning me, saying, if thy children take heed to their way to walk before me in truth with all their heart and with all their soul, there shall not fail thee a man on the throne of Israel. Napakaganda po ng pangako ng Panginoon. And the Lord that liveth in the Old Testament, the Lord that liveth in the New Testament, is the same God that liveth today.
Parehas po ang Panginoon. Kaya kung ginawa po ng Panginoon ito kay David at ginawa niya kay Solomon, gagawin niya rin po ito sa atin. Because He is the same as yesterday, today, and tomorrow. The promise. The Lord has prepared a promise for us. Everything, lahat po ng iyan, ay ayon sa gusto at kalooban ng Panginoon. If you will follow everything that He has done for you, all at once, lahat po ng bagay na yan ay mapapasayo. All at once, He will prosper you. All at once, He will bless you. All at once, He will give you the desires of your heart. Everything, all at once, lahat ng bagay na ginawa ni David, lahat ng bagay na ginawa ni Solomon, lahat ng bagay na ginagawa mo dito sa church, mula kay Brother Wilson hanggang sa pinakadulo kay Pastor, everything, all at once, if you follow the Lord. And if you are new here, everything all at once, if you follow His word, if you follow His will, if you follow His purpose, He will prosper you. Everything all at once. Everything all at once, it is settled, it is sensible, lahat po yan ay nag-make sense. Ito po ay living testimony na iniwan sa atin na wala pong sumunod sa Panginoon na hindi niya pinagpala. Kung ikaw ay naghihirap, baka marahil hindi mo sinusunod ang Panginoon. Totoo ba na nagpupuri ka sa Panginoon ng iyong buong puso? Sabi nga sa Colossians 3:23. Maybe you should first fix your heart and follow the Lord. Everything all at once. Lahat po ng bagay. Sabay-sabay sa lahat ng dako. Sa iisang paraan. Inilatag sa atin ng Panginoon. And we just need to follow and to do His will. All at once, He will prosper us. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, maraming po salamat sa araw na ito, Panginoon. May we know that if we follow You, if we want to build the temple, but hindi niyo po gusto gawin yun, or hindi niyo po gusto ipagawa sa amin yun, Panginoon, we know that You have the best plan for us. Maraming po salamat, Panginoon, sa araw na ito, sa mensahe na inyo pong binigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, dahil ginamit niyo po si David at Solomon sa pagtatayo ng templo. And we know, Panginoon, that if we follow Your will and Your purpose, You will prosper us. Ngayon po, itatawagan ko na po ang ating pastor para sa pagpapatuloy po ng ating panalangin. Tumayo na po tayong lahat. Tayo po ay nagpapasalamat sa mensahe na binigay sa atin ng Diyos. All things work together for good to them that love God. Lahat ng bagay po ay nagkakalakip-lakip ayon sa kalooban ng Diyos. If you listen carefully, may mga bagay na hindi natin gusto na nangyari sa buhay natin. May mga maktol tayo sa buhay, may mga himutok tayo sa buhay, may mga panghihinayang tayo sa buhay natin, may mga bagay na ayaw natin, na parang hindi ibibigay ng Diyos. Pero lahat ng ito ay kalooban ng Diyos na maganap sa atin. Para hubugin ang ating kalooban, hubugin ang ating pagkatao, para maging matatag tayo. Hindi man ito ibigay ng Diyos, katulad ni David na nag-desire siya na siya ang magtatayo, pero hindi siya ang ginamit ng Panginoon. Siya na yung pinakamalapit. Tama yun. God's after own heart. Hindi nagtampo si David nang sabihin niya, Panginoon, gusto kong magtayo eh. Panginoon, mayaman ako eh. Meron na ako lahat. Ako'y hari. Pero ang Panginoon, bakit hindi ako ang pinili mo? Hindi siya naging ganon. Hindi siya nagalit sa Diyos, kundi maganda ang kanyang naging response. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, David, you are a man of war. Marami kang pinatay. Maraming mga dugo ang dumaan sa iyong kamay. Hindi ikaw ang nararapat magtayo ng aking templo.
It is your son, si Solomon na iyong anak ang magtatayo. Mga kapatid, maaring hindi ikaw ang piliin ng Diyos, maaring hindi ikaw ang gamitin ng Diyos, pero God will choose you for another project, for another plan. Basta makita lang ng Diyos na ayos, tama, at handa kang sumunod sa Panginoon. You can come, sabi mo, Panginoon, now I see. Maraming mga bagay na gusto ko, pero may iba kayong plano sa akin. Pwede bang tulungan niyo ako dakilan Diyos na makita ko ito? You can come, sabi mo, Panginoon, salamat. May mga panghihinayan ako, marami akong magiging tanong sa tao, sa Diyos. Pero ganito pala ang gusto niyo sa akin. Mga kapatid, nagkatulong yung mag-ama. Ang kingdom ay natayo, ang templo ng Diyos ay natayo, sapagkat walang kumontre. Si David, inihanda ang lahat ng gamit, ang kanyang mga timber, ang mga bato, ang lahat ng mga mahuhusay na tao, ang mga skilled na mga manggagawa. Mga kapatid, walang tapon, walang panghihinayan sapagkat lahat nagkalakip-lakip para sa ikagaganda at sa ibubuo ng magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Mother, tatay, young people, hindi pa huli ang lahat para sa magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Nawa yung mensahe ay nagbigay sa atin ng kaisipan na hindi pa huli ang lahat. Gagamitin ka ng Diyos. May nakalaan na magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Ngayon pa lamang magsimula ka na. Ngayon pa lamang magtiwala ka na sa Panginoon. Hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi sa susunod na buwan, hindi sa susunod na isang taon, hindi sa susunod na sasabihin natin, saka na lang pag may pera na ako. Saka na pagka may oras na ako. Hindi po. Ngayon ka magdesisyon, ngayon ka gumawa ng hakbang para sa Panginoon. And God will do the rest. Gagawin niya na ang para sa iyo. Basta handa ka lang sumunod sa Panginoon. Ano man ang inilapit mo, naririnig ka ng Diyos. Naririnig ka ng Panginoon. Lumapit ka. Sabihin mo, Panginoon, ipakita mo sa akin ang magandang plano mo. Alam nyo, mga kapatid, kung ikaw ngayon may pangarap, hindi ka mananatili sa buhay na mahirap. Hindi ka mabubuhay lagi sa kung ano na lang ang meron. Lagi tayong naghihikahos, lagi tayong parang nakikipaglaban. Gusto naman nating magkaroon ng katiwasayan, ng kapayapaan ang buhay natin. Na kung makikita natin ang plano ng Diyos, mga kapatid, sumunod na tayo. Gawin na po natin. Sapagkat ang dyablo ay maglalagay lagi ng discouragement. Laging maglalagay ang dyablo sa puso't isip natin na hindi natin kaya. Pero sa pagkakataong ito, maliwanag ang mensahe na sa lahat ng ito, kaya ng Diyos na gumawa para sa iyo. Kaya niyang ayusin ang pangarap mo. Kayang ayusin ng Diyos ang relasyon mo sa pamilya mo. Kayang ayusin ng Diyos ang tahanan mo. Kayang ayusin ng Diyos at ibigay sa iyo ng Diyos ang mga naisin mo sa buhay. Huwag ka lang titigil, huwag ka lang hihinto. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito o sa umagang ito na kami po ay nakalapit at kami ay patuloy niyong kinakausap. Ano man ang inilapit na kilang Diyos ng inyong mga anak, patuloy po kayong gumawa sa kanila. Pakita ninyo ang inyong plano, ang inyong mukha ng maliwanag kung ano ang dapat nilang maging direksyon. Panginoon, sumasamo po kami sapagkat kung kami ay naniniwala, nananampalataya sa Diyos na totoo, sa Diyos na buhay, sa Diyos na nagligtas sa amin, ayaw ninyo at hindi nyo nais na may mga anak kayong naghihirap. Ayaw ninyo na may mga anak kayong naghihikahos. Ang plano ninyo ay makamtam namin ang mga pangakong ito sa inyong mga salita. O Panginoon, i-bless nyo po ang bawat isa. Maraming salamat po sa mensahe na aming napakinggan. Salamat kay Brother Sam. Bagamat siya, Panginoon, ay bata pa't nag-aaral, may mga pangarap sa buhay, narito siya ay handang magpagamit, sumunod ayon sa inyong magandang kalooban. I-bless nyo, Panginoon, ang kanyang kaisipan, ang kanyang plano, ang kanyang puso, maging ang kanyang mga dadaanan sa kanyang buhay.
Gawin niyong matatag ang kanyang mga desisyon. I-bless niyo, Panginoon, ang sandaling ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Everybody say, Amen at Amen. Maraming salamat po. Sir Lester. Alam ko may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanyang paglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Amen. Nagpupurit, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa mensaheng ating narinig. Maraming salamat, Brother Sam, at maging sa ating pastor. At tayo po ay dadako na sa ating pagkakaloob habang naghahanda po tayo. Tayo po aawit. At sa mga nakakasama po natin online, nandiyan po ang ating account numbers kung nais po maging kabahagi ng ministeryong ito. Aawitin po natin, Rock of Ages o Walang Hanggang Bato. Mawit po tayo. Walang hanggang bato, ikubli ako sa'yo. Hugasan ang iyong dugo, sala ko aking samo, sa iyong pakukup. Buhay ko'y ikaw, Jesus, kahit luhay masain, gumawang walang pati, ay sadyang hindi sapat, nang ako ay maligtas. O Jesus, tanging ikaw ang aking Tumayo na po tayong lahat. katubusan. Awit po tayo. Kung ako Ay mapikit, magising nasa langit, nasa langit, pag ikaw ay namasdan pag ikaw ay sa banal mong luklukan, sa banal mong luklukan, papurihan ko ikaw, o batong walang hanggan. Amen. Tayo po yung mukot manalangin. Ang maraming banal na nasa langit, nagpapasalamat kami sa inyong salita, Panginoon. Nawa, ang bawat makarinig po, Panginoon, na inyong pagpalain sa buhay po namin, ang wisdom po na ibinahagi niyo sa amin ngayong araw ito. Salamat, Panginoon, sa mga kamay na nagkaloob sa inyong gawain, Panginoon. Ang dalangin namin ay patuloy na magamit itong mga salaping ito upang patuloy na na makapagpakilala sa inyo ang ating gawain, ang aming gawain dito sa silangan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat kamay na nagbigay. Pagpalain niyo po ang kanilang mga trabaho, kanilang mga business, O Lord. Malaguin niyo po ang bawat isa. Ngayon din, Panginoon, sa kanilang pagtitinda, sa kanilang paglalako, sa kanilang pagpasok sa trabaho, patuloy niyong iingatan ang bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy niyo kaming gabayan sa susunod na linggo na aming tatahakin. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Preacher Lester. Parang walang lumapit. Yung pa lang. At dahil maikli lang yung ating hymn na kinanda. Ayan, sige lang po, habang kayo ay nagbibigay, ang ating pong anunsyo, pagkatapos po ng ating gawain, mayroon ba tayong practice, Ma'am Michelle? Meron po tayong practice ng mga anak natin. Para sa Sunday, kakanta sila uli. And then, Ma'am Joyce, meron din tayong practice ng choir, pero wala na tayong munang parang fellowship natin. Practice and then instrumentalist, okay? Pagbutihin po ninyo, husayan ninyo, mga instrumentalist, makinig po kayo ha.
Hindi nyo makukuha ng isang linggo lang yan. Ibig sabihin, tuwing Sunday lang kayo tutugtog. No. Gawin nyo yan araw-araw, humarap kayo alam nyo, ang learning, ang pagkatuto, YouTube na lang eh. Gusto mo matuto? Yung mga naririnig kong mahuhusay, na tumutugtog sa mga churches, alam nyo, saan lang sila sa ano lang. Kasi tinuturo naman eh, kung ano yung titipahin mo, ano yung pipindutin mo dyan, ano yung didiinan mo dyan. Pagka every Sunday lang kayo tutugtog, hindi kayo matututo talaga. Sabihin ko sa inyo, si Sean o si Sam, nahasa na lang yan, kinabukasan, worship ni. Di ba? 6 na oras kaming kanta ng kanta, tipa lang siya ng tipa ng ganyan. Ayan, kita nyo, marunong na, mahusay na. Ganon din kayo. Hindi porkit marunong na kayo, hindi, alam ko na yan. Hindi ganon. Mag-aral kayo. Tapos ang susunod po natin dyan ay ang mga ukulele natin. Ibabalik po natin ang mga. Kasi ano po ito, ang first stage para talagang maano ang bata, sa ukulele natin sila anin. Okay? Kasi nota na rin naman yan eh. Para na sa ganun, matuto na kayo. Libre nga eh, wala tayong sinisingil dyan eh. Ngayon, nagbabayad ako sa mga anak ko. Kasi para yung natutunan nila, pagdating dito, i-apply nila sa atin. Napakamahal ng magturo. Nasa magkano yun? 500 yata, 600. Per session, sa isang oras lang yun. Eh pag yun ginawa ko sa inyo, mamumulubi naman kayo. Mamumulubi tayo. Baka umangal na yung mga nanay ninyo. Anak, napunta na lang yung pag-aaral natin sa instrument. Hindi na tayo nakakain. So, samantalahin ninyo, alagaan ninyo. Kasi kung talagang gusto nyo yan, kahit nasa bahay kayo, tutugtog kayo. Naririnig ko yan. Alam ko kung nag-aaral o hindi pag nasa bahay sila. Okay? So, again, mag-aral pa kayo mga instrumentalist kasi may pangarap tayo this coming December na magkaroon tayo ng concert. Alright? And then, practice ng choir ng mga bata, choir practice ng mga choir member natin. And then, mamaya, alas 12, mag-rest na tayo. Pagkatapos ng kainan natin, ay sugod tayo sa Marikina. Okay? At tama na ba yung ating number doon? Kasi may nakalagay yung ating pagkain sa lalagyan at i-distribute na lang yon. Kaya dapat we have the exact number para nang sa ganon, nakaredy po yung ating pagkain doon. Okay? Of course, ayun po ay anniversary ng ating Mother Church. Again, maraming salamat po sa inyo and happy birthday kay Kuya Jay. Jay, halika dito. Nagulat siya. Patulog na siya. Halika dito, anak. Batiin kita ng happy. Sino yung isa? Si Shem. Kuya Shem, halika dito. Halika dito. Puro mga bata. Ito, matanda na po ito. Nagbabata-bataan lang ito. Si Jeline. Jeline, nasan ka? Ate Jeline, halika dito. Batiin ka namin. Yan, happy birthday. Tama-tama. Masarap ang inihandang pagkain sa inyo. Paborito ng mga bata yan. Ano yun? Pakbet. Pakbet. Okay, awitan natin sila. Go! Happy birthday to you. Birthday. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ang lungkot ng mukha, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yan. Kuya Shem, pulang-pula ka. Mukhang ilab na ilab ka, Happy birthday, anak. Thank you po sa akin. Thank you po sa thank you po sa pagbati niya po sa akin. Ang laki ng boses no? Happy birthday po sa inyo lahat. Happy birthday, anak, Thank you po. Seventh birthday niya na ba? Ngayon? Anong Wednesday? This coming Wednesday. Happy birthday, mami, 7 years old. O, ikaw naman. Anong sasabihin mo? Ote. Mukhang bastos yung sinabi nito. Ulitin mo. Sabi mo. Ode. Ode. Ano yung sabi? Happy birthday. Thank you. Sige, upo na kayo doon. Ayan. Masarap na masarap yung inihanda sa inyo. Pakbet.
At lahat ng bata dapat kumakain ng gulay. Ayan. So, may nakalimutan pa ba ako? May nakalimutan pa ba ako? Alright, ipag-pray po natin. Baka magkaroon po tayo ng maghahanap tayo ng murang swimming pool kung saan ay sasabay-sabay na po natin ang ating sino yung nandiyan sa likod? Tatay Wilson. Andiyan ka. Para sa ating baptism, meron tayong mga 5 babaptize. Kasabay na po yung ating, kung sakali meron tayong konting di tulong-tulong po tayo sa ilang gastusin natin. Okay? Magpapatlak tayo dyan, tapos may baptism din po tayo. Alright? O gusto nyo po ba yung ganon? Para na sa ganon ay magkaroon tayo ng breakaway para sa ating church. Alright? Again, maraming salamat po sa mga nanay natin na nasa likod, na muli at pangalawang beses na po nilang pagpunta dito. At asan ba ang listahan ko niya para mabati ko ulit? Yan nyo ako na listahan. Yan. Para pangalawang Yan, okay. Nanay, si Princess Lian. Juliana. Sino yan? Ayan, anak. Sino nag-invite kay ate? Pamangkin ni Mami Carlota. Ano to, taga-Taytay pa o ano? Sa Bulacan. Nagbabakasyon sa lola. Sino lola? Okay. Akala ko Belen din eh. So sa side mo ito. Ayon de Guzman. Welcome anak ha, Princess. Ang dami mong pangalan, Princess din. Si Lian. And then, Rowena Galdaves. Nanay, salamat po. Pangalawang beses na po nilang pag-attend dito. Kasama ang Nanay Milagros doon sa likod. Nanay Milagros, maraming salamat po. Hopefully, by this Saturday, ay kami naman po ay makarating sa lugar ninyo. Bibisita po kami. Kasama niya po si Sherilyn Idos. Ayan, si Mami sa likod at kasama yung kanyang mga chikiting. At yung kanyang anak na putok-putok. Ano yan? Yung parang longganisa ang katawan, Puro gilit. Ang lalaki ng laki ng bata. Si Janelle Cabaya. Janelle, asan ka Janelle? Ayan, nagtasya na kami. Ate Janelle, thank you. Sino nag-invite kay Ate Janelle? Kasama. Ay, anak mo. Anak, yun, okay. Tapos si Chanel, si Akihiro. Ang ganda ng pangalan na Akihiro. Pinaglihi ko siguro sa mga Koreano. Hindi naman. Japanese ba yun? Japanese, oo. Alright, maraming salamat po. And then, sa likod naman ni Ate Rosa ay andyan si Ate Elmi. Yan, Ate Elmi, kaway. Nakadalaw kami sa kanila kahapon. At, na-meet ko ang nanay. Si Nanay Linda. Ayun, kasama niya rin yung kanyang mga anak. Asan na yung mga anak mo, LB? Yung pinaka mapayat, yung pinakamapayat yan. Anong pangalan niya? John Riel. Janriel, kaway. Ayan. Sino yung katabi mo? Yung babaeng maganda dyan na nakadilaw. Ay, pamangkin mo. Ayan. Yan. Sino pa isa pa? Si Jared. Yan. Yung mahilig magkape. Habang kami nag-uusap ay kumuha siya ng tasa. At yung bunso naman ni Ate Elmi. Jasmine. Yan. Welcome po at maraming salamat. Pagkatapos po nito, habang tayo po ay nakikinig ng mga practices dito, pwede na sigurong maghanda para sa ating lunch. Ito naman, magkaroon ng laman yung ating tiyan at kapag kinulang, idugtong nyo na lang sa inyong mga bahay. Doon nyo na lang samahan patagdagan. Okay, baka may nakalimutan pa tayo. Mamayang 2 o'clock po ay doon na tayo magkita sa Marikina at let's enjoy our fellowship. Tayo po ay hihintayin nila doon at pupunta po ang ilang mga kapastoran diyan po sa Marikina. If you're interested na makasama, sabihin nyo lang po para na sa ganun, maisama kayo sa bilang. Sino-sino ba rito yung mga sasama? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Kami, 5 na kami. O ilan yung mga nakalista natin? Ilan na? 27 yung nakalista. Pagdating po natin doon, 30 na, okay. Ang pakiusap ko lang, pagdating natin doon, sa isang lugar lang tayo.
Hindi tayo kalat-kalat. Para pag tinawag yung ating pangalan, yung ating lugar, isang tayuan lang tayong ganon. Alright? Tapos ayusin ninyo yung damit ninyo. If possible, ay makapagdala kayo ng konting parang jacket. Kasi baka maitapat kayo dun sa aircon, sipunin kayo pag uwi nyo. Alright, baka may nakalimutan pa ako. Alright, tayo na po tayong lahat at tayo po ay magpo-close na. Maraming salamat sa mga tumayo. Salamat Preacher Lester, Ma'am Sheila, at sa ating mga musician na tumugtog at maging sa nagbasa ng ating salita ng bukang 2 chapter yata yung binasa ni Kuya. Muntikan na ako mag-forward kanina eh. Binasa ba lahat? Bukang 2 chapter lang yung Hagay eh. Oo, yung pang next week yung isa. Mag-assign ka na ng iba ulit next week. Binasa na eh. Ako tumitingin na ako sa sabi ko parang buong chapter na yata yung binasa. Ha? Wala. Ikaw naman kanina tinitingnan ka. Talagang seryoso ka, wala kang pakialam basta tatapusin ko ang Bible. Bira. Sumenyas ka na, di ba? Ako naman tumitingin sa sabi ko ilang chapter ba yung Hagay? Ay binasa nga. Anyway, mga bloopers natin yan. Naka-record, di ba? Balikan mo mamaya kung paano ginawa mo, ha? Alright, manalangin na po tayo. Let's pray. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa aming pagsamba. Kami nakapanalangin, kami nakarinig ng inyong mensahe, kami nakaawit, kami nagkaroon ng pagbati sa bawat isa. Salamat po sa kagalakan ng aming na nilagay nyo sa aming mga puso na hindi kayang pantayan ng sanlibutan. Babaunin po namin ang mensaheng ito na may pag-asa. Na bagamat may pinili kayo, hindi ibig sabihin wala na kami. May mas maganda pa pala kayong plano. Mas magandang layunin sa buhay po na ito. Basta't kami umasa, manampalataya sa pwede nyo pong gawin sa buhay namin. Huwag lang kaming titigil. Panginoon, sa pagtataas po ng kamay ng inyong alipin, patuloy nyo pong igawad ang inyong biyaya at pagpapala sa bawat isa. Kahusayan, karunungan sa mga estudyante na naghahanda sa kanilang pag-aaral. Sa mga magulang na nag-i-stay sa kanilang tahanan, sa kanilang mga pagtatrabaho. Maging sa mga naghahanap buhay, sa aming sa mga pamilya, sa tatay o sa asawa, Panginoon, na kumikita. Ingatan niyo po kami at kung may karamdaman ay patuloy niyo pong abutin na inyong kamay. Wala pong ibang dakilang kaming manggagamot kundi kayo lamang. I-bless po niyo ang church na ito. I-bless po ninyo at patuloy pang ayusin ang aming gusali upang sa ganon ay makita na may Diyos na buhay na nagpapala. Panginoon, patuloy niyo pong ibalik maging ang mga anak ninyo na iniligtas. Subalit sila'y nahihiya o sila'y nalalalayo sa inyo, Panginoon, sila'y muling makabalik. Panginoon, pagpapalain niyo po maging ang pagkain na aming tatanggapin. I-bless po ninyo ito sa aming lupang katawan at ihanda niyo po, Panginoon, kami mamayang hapon. Ito po'y aking panalangin. Aming panalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Awitin po natin the sevenfold amen. Magandang umaga sa bawat isa. Pagpalain tayo ng Panginoon. Kamayan po tayo.